mga residente sa coastal area sa Japan at Hawaii, USA pinalikas dahil sa banta ng tsunami. Ilang Japanese umakyat sa rooftop dahil sa takot na abuti ng daluyong. Preemptive evacuation ipinatupad sa ilang lugar na inisyuhan ng tsunami advisory. Klase sa ilang paaralan, sinuspinde. Trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas. Ratings ni Vice President Sara Duterte bumaba ayon sa latest survey ng Okta Research Group. Viral na kongresista na nakuhanan ng video at letrato na nanonood ng online sabong habang sesyon. Hinikayat na umamin na. 11 tao kasama ang bungo nakuha ng mga otoridad sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations sa Taal Lake ayon sa Department of Justice. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Niyanig ng magnitude 8.8 na lindol ang silangang bahagi ng Kamchatka Peninsula sa Russia bandang alas 11:25 ng umaga kanina doon. Sa lakas ng lindol, ilang mga bansa sa may Pacific Coast ang nagpalabas ng tsunami warnings kabilang na ang Japan, Hawaii at ilang bahagi ng US West Coast. Ito ang balita ni Risa Dando. It will not just hit some parts of the island, it should probably spread around the islands. And so you can expect waves everywhere provided that that tsunami does hit as we expect. Nagpatupad na ng evacuation orders ang Hawaii matapos ang babala ng paparating na tsunami dulot ng naranasang 8.8 magnitude na lindol sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Isinara ang mga daungan sa buong estado at ilang flights ang kinailangang i-divert para maiwasan ang karagdagang insidente. Pinayuhan din ang mga residente na manatili sa mataas na lugar. Sa Oahu, lalo na sa Waikiki, naranasan ang mabigat na trapiko sa mga kalsada dahil sa dagsa ng mga sasakyang bumiyahe para lumayo sa mga baybayin. If you're in a low-lying area, please get to high ground. You'll hear about our emergency centers that are open and let Randy Collins, our Emergency Management Services Director, tell you that. But we need people to cooperate with each other. Right now, the roads are full, people trying to move. I ask you to stay calm, cooperate, and get to high ground if at all possible where you are. Bukod sa Hawaii, apektado rin ang iba pang bahagi ng West Coast ng Amerika gaya ng California, Oregon at Washington, kung saan ipinatupad din ang heightened tsunami alert. Sa isang Truth Social post, pinayuhan ni US President Donald Trump ang mga Amerikano na manatiling alerto at sundin ang evacuation orders. Sa Japan, higit 1.9 milyon na ang inilikas mula sa mga baybaying rehiyon. Due to this earthquake, from Hokkaido to Akama Prefecture, on the coastal areas facing the Pacific Ocean, a tsunami warning has been issued. Ask people living in the region that were affected by the earthquake to go up to the higher places or evacuation the buildings. Sa Hokkaido, mahigit 10,000 tao ang umakyat sa mga rooftop at mataas na lugar para makaiwas sa panganib. Ayon sa Japan Meteorological Agency, posibleng umabot sa 3 metro ang taas ng tsunami waves at posibleng tumagal ng higit 1 araw ang panganib. Naobserbahan na ang ilang bugso ng alon sa Pacific Coast ng Japan mula Hokkaido sa hilaga hanggang Wakayama sa timog. Naglabas na rin ng tsunami advisory ang China. Ayon sa kanilang Tsunami Advisory Center, inaasahang tatama ang mga alon na may taas na 30 cm hanggang 1 metro sa eastern coast at maaaring magdulot ng pinsala sa ilang baybaying komunidad. Naglabas rin ng tsunami warning ang Meteorology, Climatology and Geophysics Agency ng Indonesia para sa mga coastal area sa North Sulawesi, North Maluku, West Papua at Gorontalo. Wala pang ipinatutupad na evacuation order pero pinayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at huwag pumunta malapit sa dagat.
Sa Russia, ilang bahagi ng Kamchatka ang nakaranas ng tsunami waves na umabot sa 3 hanggang 4 na metro. Idiniklara na ang state of emergency sa Sakhalin region, partikular sa Kuril Islands. Agad na nailikas ang mga residente patungo sa tsunami safety zones. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng preemptive evacuation sa baybayin sa Bicol Region ngayong araw dahil sa banta ng tsunami. Inactivate rin ang operation centers ng mga local disaster risk reduction and management team upang magbantay 24/7 sa sitwasyon sa mga coastal areas. Samantala sa Davao Region, sinuspinde ang pasok sa ilang mga paaralan na posibleng maapektuhan ng daluyong. Mula sa Naga City, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Magandang hapon, Ryan. Gaano ba karaming mga residente dyan sa Bicol ang nagsilikas dahil sa banta ng tsunami? Yes, June, magandang hapon. Kanina nga ay yung ating mga residente, mga kababayan sa Legazpi City, matapos na magpatupad ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan, talagang sinuyod ng LGU kasama ang Philippine National Police yung mga coastal barangay ng Legazpi City kagaya ng Barangay Baybay, Sabang at San Roque. Itong mga kababayan natin na inaabisuhan nila na umalis muna at lumayo muna dito sa mga coastal barangay. Samantala dito naman sa Camarines Sur, dito naman sa mga bayan ng Presentasyon at bayan ng Calabanga, meron tayong naitala dyan na mahigit kumulang sa 70 mga pamilya ang pinaalis muna sa kanilang mga tahanan dahil nga sa banta nitong tsunami, at dinala sila doon sa mga matataas na lugar o high grounds para sa kanilang safety at para na din walang masyadong maitalang casualty kung sakali man tumama itong malalaking alon dito sa karagatang sakop ng Kabikulan. June, nag-ikot kanina sa mga baybaying lugar sa Daet Camarines Norte ang Bureau of Fire Protection Region 5 upang paalalahanan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng tsunami. Kaninang umaga, nagpalabas ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung saan nagbabala ito na maaaring makaranas ng kulang sa 1 metrong tsunami wave ang ilang coastal areas sa bansa na sakop ng Pacific Ocean. Kasunod ito ng naitalang 8.8 magnitude na lindol na tumama sa silangang bahagi ng Russia. Tahanan po ang lahat ng mamamayan ng Daet, lalong-lalo na ang mga naninirahan malapit sa baybayin, na mag-ingat at maging alerto sa banta ng posibleng tsunami matapos ang isang malakas na lindol na naramdaman kaninang umaga sa off the east coast of Kamchatka, Russia. Sa Camarines Sur naman, inactivate ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang 24/7 operation center para i-monitor ang sitwasyon sa mga coastal areas at pinastandby rin ng emergency responders upang agad na masakluluhan sakaling kailanganin ng rescue operation. Ilang mga residente ang maagang pinalikas dahil sa posibilidad na tumaas ang tubig mula sa dagat. Sa Legazpi City naman sa Albay, naging katuwang ang pulisya para abisuhan ang mga residente at maging ang mga mangingisda na maging handa sa paglikas, at pinaiiwas rin muna na lumapit sa mga coastal area. Sa isang video na ibinahagi kanina ng Cagayan Public Information Office na kuha mula sa bayan ng Kalayan, makikita at maririnig ang malalakas na hampas ng alon sa baybayin. Sa bayan ng Bugeo, nag-ikot rin ang mga kawani ng Philippine Coast Guard para palikasin ang mga residente malapit sa dagat.
habang nagpatupad rin ng preemptive evacuation ang ilang district hospital sa Cagayan na malapit sa baybaying dagat. Kasama rin sa inilikas ang kanilang mga pasyente at dinala sa Cagayan Breeding Station. Gayunman nakaalerto pa rin ang iba pang mga ospital sa lalawigan para tumugon sa posibleng epekto ng tsunami. Samantala sa nag-anunsyo rin ng class suspension kanina sa ilang mga lugar na mayroong tsunami warning, partikular na ang mga eskwelahan malapit sa coastal area, habang pansamantala rin sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat kanina sa Davao City, kasama na ang pagpalaot ng mga mangingisda doon. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Inalerto kanina ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang ilang coastal area sa bansa dahil sa banta ng tsunami kasunod ng malakas na lindol sa Russia kaninang umaga. Pero ano nga ba ang tsunami at gaano ito kadelikado? Ito ang balita ni JP Nunez. Tsunami are usually generated by offshore active faults or trenches, and kapag may malakas na lindol sa dagat, o pwede rin itong mangyayari kapag may submarine landslide o di kaya ay submarine volcanic eruption, or very rarely meteorite impact. But again, karamihan ng mga tsunamis sa Pilipinas are generated by the trenches. Matapos tumama ang magnitude 8.8 na lindol sa Kamchatka Peninsula sa Russia kanina, agad nag-issue ng tsunami advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ayon sa PHIVOLCS, ilang coastal areas sa bansa na sakop ng Pacific Ocean ang posibleng makaranas ng kulang sa 1 metrong taas ng alon o tsunami wave. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na maaaring maranasan ang tsunami wave bandang 1:20 hanggang 2:40 ng hapon kanina. Hindi pa rin ito inaalis ang posibilidad na tumaas pa ang alon sa mga susunod na oras. Yung recommendation kasi natin is for them to stay away from the beach, shore, and yung mga may bahay malapit sa shoreline, they have to move farther inland kasi po although ang iniisip natin since maliit lang naman siya or less than 1 meter, but below 1 meter can still be dangerous. Kaugnay nito, muling ibinahagi ng Office of Civil Defense ang isang info video na bahagi ng Panatag Pilipinas campaign kung saan ipinaliliwanag kung gaano kadelikado ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Samantala dito sa Pilipinas, ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi naman maaapektuhan ng lindol sa Russia ang 6 na major active trenches dito sa bansa. Ang mga active trenches dito sa Pilipinas ay may kakayahan na magdulot ng magnitude 8 na lindol sa dagat kung saan kaya nitong magdulot ng matataas na tsunami waves. Hindi siya connected, walang effect yun sa shore, sa mga trenches din natin kasi masyado nang malayo. Sa record ng PHIVOLCS, ang pinakamapaminsalang tsunami na tumama sa Pilipinas ay noong August 17, 1976, kung saan nasa 8,000 individual ang nasawi o naiulat na nawawala. Nagbuhat ito sa 8.1 magnitude na lindol dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench. Nasa 9 na metro ng tsunami waves ang tumama sa mga dalampasigan. Ayon sa PHIVOLCS, pwedeng makasira ng mga bahayan sa baybaying dagat ang tsunami depende sa taas nito. Pwede rin itong magdulot ng pagbaha kapag umakyat sa dalampasigan ang tubig at makasira ng mga bangka na nakadaong. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, kinansilanan ng DOST PHIVOLCS ang tsunami advisory na inilabas kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Kamchatka, Russia kaninang umaga. 4:54 p.m. kanina nang inanunsyo ng PHIVOLCS na lifted na ang tsunami advisory. Ayon sa ahensya, walang naitalang malaking pagbabago sa sea level base sa monitoring station sa baybaying dagat ng Philippine Sea. Dahil dito, wala nang inaasahang anumang epekto ng minor sea level disturbance sa mga baybaying lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nangangahulugan dito na wala nang banta ng tsunami sa bansa. Sa iba pang balita, tumaas ang trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bumaba naman ang ratings ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, nakatulong sa pag-angat ng ratings ng Pangulo ang anilay mga hakbang nito sa mga problemang nakakaapekto sa mga mamamayan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Governance reasons, nag-improve ho ng bahagya yung trust and performance ratings ni Presidente for this quarter. Kay VP Sara, medyo mas dramatic ho yung drop, no? Naitala ang pagtaas sa ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa latest survey result ng Okta Research ngayong buwan, umangat sa 64% ang trust rating ni PBBM ngayong Hulyo kumpara noong Abril na may 60%. Bumaba naman ng 4% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan rin ang pagbaba sa rating ni Senate President Francis Chis Escudero mula 55% ay bumaba ito sa 51%. Umangat naman sa 3% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala umangat rin ang approval rating ni PBBM sa 62% mula 59%. 6% naman ang ibinaba sa performance rating ni VP Sara. Bumaba rin ang rating ni SP Escudero sa 49% mula 53%. Tumaas naman ang kay Speaker Romualdez mula 55% sa 59%. Ayon kay Okta Research Fellow Ranjit Rai, nakatulong sa ratings ni Pangulong Marcos ang naging estado ng inflation, trabaho at kagutuman sa bansa, maging ang pagtutok ng Pangulo sa mga maliliit na problemang nakakaapekto sa mamamayan. I think so kasi when we look at his ratings in April po, pababa po siya eh. After April, when he began to roll out yung mga social development programs niya, yung mga initiatives niya para sa mga mahihirap nating kababayan, I think malaki dito yung pag-distribute ng mas murang bigas. Ayon sa Okta, naapektuhan naman ng mga kritisismo ang ratings ni VP Sara. Possibly political noise, no? Yung post-election PR campaign, no? Against her, medyo significant siya. So baka lahat yun, for all those reasons, syempre may criticism na lagi siya nasa labas. Kahit na may pagbabago sa ratings ni VP Sara, ayon sa Okta Research, nananatili ang majority support sa kanila ni PBBM. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents na may margin of error na plus o minus 3%. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na marapat lamang sa Pilipinas na magkaroon ng maayos, better leaders na mamumuno sa bansa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, inilabag ng isinampang kaso ang one-year rule sa ilalim ng Article 11, Section 3 ng Saligang Batas at nilabag din ng nasabing articles of impeachment ang karapatan ng pangalawang Pangulo sa due process. Nagpapasalamat din si VP Sara sa kanyang legal team sa pagtatanggol sa kanya kahit walang ibang gustong siya ay suportahan. Naniniwala si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaari pang baliktarin ng Supreme Court ang kanilang desisyon kung saan idineklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman payo nito sa Senado na hintayin muna ang penal na desisyon ng Korte bago umakto sa impeachment case. Ito ang balita ni Dante Amento.
because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court nang ideklara nitong labag sa konstitusyon ang inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, posible pang baliktarin o baguhin ng kataas-taasang hukuman ang desisyon dahil may motion for reconsideration o iaapila pa ito ng House of Representatives. Sa mga nakaraan ay may mga kaso na rin anya na binago ng Supreme Court ang kanilang ruling. Maigi rin anya na magkakaroon ito ng oral argument sa kaso. Dagdag naman ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Bunsod, mahalagang balikan muli ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. I really hope that the Supreme Court will study well the motion for reconsideration and what the effect is on the people of postponing any complaint for 1 year. Naniniwala sina Carpio at Bunsod na walang paglabag sa saligang batas nang ihain ang ika-4 na articles of impeachment sa Senado. Kaugnay nito, payo ni Carpio sa Senado na huwag munang gumawa ng aksyon habang hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court. Sa huli, anya ang hukuman ang may pinal na desisyon sa isyu at kailangang sundin. I would think that the Senate should just hold in abeyance any action because it's not yet final. Normally, you act when it's already final. Dagdag pa ni Carpio, nasa 6 na buwan lang din ang hihintayin kung sakaling walang mangyayaring impeachment trial sa taong ito. Batay sa desisyon ng Supreme Court pagsapit ng February 6, 2026, ay maaari na muling maghain ng impeachment complaint ang Kamara laban kay VP Sara. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng isang senador na may resolusyon umano na umiikot sa Senado na layong umapela sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ito ni Senator Erwin Tulfo at nilinaw na napag-usapan lang anya ito sa kanilang caucus o pagpupulo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ako? Sir, tanungin mo? Dapat tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinapawalang bisa ang articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon anya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin anya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Ayon kay Senador Migs, nirerespeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusulong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit nanindigan ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasya ng kataas-taasang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding. Pinabulaanan naman ni Senador Erwin Tulfo ang naturang resolusyon batay rin sa pag-uusap ng mga senador sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mga ito bago magsimula ang plenaryo kahapon. Wala na pag-usapan namin kahapon doon pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo, Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang iba pang mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit inaasahan na pag-uusapan ang lahat ng mga ito sa plenary session sa August 6 gaya ng napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Naghain ng petisyon sa Supreme Court kanina mga abogado na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Pinasight in contempt nila si Akbayan Party List Representative Percival at media personality na si Richard Hidarian. Mag-file po tayo ng petition to declare for indirect contempt against Richard Hidarian and Percival Sendenia. Ito ay dahil sa munay tahasan, malisyoso at iskandalosong pag-atake sa Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang inihaing Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang pagtawag ni Sendanya na cuddler o protektor umano ni VP Sara ang Korte Suprema. Sa kanyang social media post, tinawag din ni Hidarian ang hukuman na Supreme Cuddler. Sagot naman ni Representative Sendanya, modus ito ng mga Duterte na kung hindi ito troll ay bibiktimahin ng legal harassment ang kanilang mga kritiko. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad do sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, caring-carry naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Pabor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga flood control projects ng pamahalaan sa nakalipas na 3 taon. Pero ayon sa alkalde, nakabilang sa grupo ng mga mayor na nagsusulong ng good governance sa mga lokal na pamahalaan, dapat ding silipin ang iba pang mga proyekto ng gobyerno. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Isa sa mga pinalakpakan sa SONA ng Pangulo nitong Lunes ang utos nito na imbestigahan ang mga flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Pangulo, dapat isa publiko upang makita ng taong bayan ang estado ng naturang mga proyekto na nagiging tampulan ng batikos dahil sa malawakang mga pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa Luzon. Ngunit para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakabilang sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na nagsusulong ng good governance, hindi dapat dito magtapos ang pagbusisi sa mga proyekto ng gobyerno. Personally, it was a good SONA sa akin. May mga kulang lang, siyempre. Tulad ng binanggit niya na flood control, marami pa ng proyekto na dapat kasali dun sa dapat banggitin niya na talagang graft and crop ridden. Tulad ng mga road opening, asphalt overlay, yung hindi lang flood control. Meron pa yung mga solar lights, yung mga cat's eye na yan, yung mga rock netting projects, mga safety barriers, at marami pa. Napakarami pa na mga nangyari na corruption sa mga projects. Ayon sa alkalde, may organisado at sistematikong katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan kung saan may sabwatan umano sa pagitan ng mga kontratista at ahensyang nangangasiwa ng bidding. At maging ang mga mambabatas na nakikiporsyento umano sa mga proyekto. Yan mo makikita na talaga yung collusion between the district engineers at yung mga natin, itong mga mambabatas. Bawat project yan, may porsyento sila. Hindi lang yan, may mga favored na mga contractor pa yan. Karamihan ng mga favored contractor, sila din, yung mga politician din, kasi sila na yung contractor, sila pa yung supplier. Pero napansin mo, nung nagsalita siya na mahiya na kayo, nagulat ka dun sa reaction nila, di ba? Nagpalakpakan sila. Nagpalakpakan sila, kumiyaw pa sila, nagsisigawan pa, di ba? Tuwan-tuwa. Sabi ko, di ba height of callousness yan at mockery yan? Diba? Alam naman natin na sila rin yun eh. Sila yung
Kumbaga sa pelikula, sila yung best actor eh. Sila yung main actor dyan eh. May hamon naman sa alkalde si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maglabas ng ebidensya ang alkalde tungkol sa mga akusasyon nito. Si Senate President Chis Escudero isusulong umano ang isang batas na magbabawal sa malalapit na kaanak ng mga politiko na mangontrata sa mga proyekto at maging supplier ng gobyerno. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Issue sa right-of-way ang nakikitang dahilan ng Department of Transportation sa pagkaantala ng North-South Commuter Railway Project ang Metro Manila Subway Project. Kanina, nag-inspeksyon ng DOTR kasama ang Pasig City Local Government Unit sa gagawing Ortigas Station kung saan o kung tiniyak ng Pasig Local Government na handa silang makipagtulungan upang maresolba ang problema sa right-of-way. Ito ang balita ni Benedict Samson. Lagi namang may challenges, pero ang pinakamalaking challenge talaga ay right-of-way. At itong natitira nating problema sa Ortigas Station, no, hopefully ma-solve na natin in the coming months. Nasa 28% na ang natatapos sa Metro Manila Subway Project mula noong umpisahan ng konstruksyon nito noong 2019. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, mula sa 17 istasyon nito, ang Ortigas Station na lang ang hindi pa nagsisimula ang paggawa dahil sa issues right-of-way. Mula sa 5 right-of-way issues, sa ngayon ay isa na lang ang hindi pa naaayos. Na-file na yung expropriation for the area dito kung saan tayo ngayon. Pero merong naging clerical error dun sa mga kasamang structures, no? So OSG is in the process of correcting that now. Hopefully by next week ma-refile na sa korte, and next week target natin by next week or in 2 weeks simula na tayo dito. Naniniwala naman si Pasig City Mayor Vico Sotto na kapag natapos na itong Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project ay malaki ang maitutulong nito para maibsan ang traffic issue sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, nakahanda silang makipagtulungan sa DOTR para masolusyonan ang naturang issue. But the fact is, the only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya ito na yung solusyon, or at least part of the solution. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Nakikipag-usap na rin ang DOTR sa Makati City Local Government Unit para naman sa istasyon ng tren sa lungsod. Unfortunately kasi, yung project na yon hindi talaga siya dumaan sa DOTR. No? Yan ay talagang ginawa ng LGU ng Makati under the administration of Mayor Abby Binay. So, ang pagkakapaliwanag sa akin ay hindi talaga involved ang DOTR doon. So, unfortunately, hindi ako makakapagsabi, no? Kasi hindi man lang namin alam yung plano, yung ano, no? So, pero, importanteng magkaroon ng subway o ng rail connectivity sa loob ng Makati, lalo na sa CBD, no? Bukod naman sa Metro Manila Subway Project, ganito rin ang nararanasan ng DOTR sa North-South Commuter Railway Project na magsisimula sa New Clark City sa Tarlac hanggang sa Calamba City, Laguna. Okay, sa NSCR, usual, right-of-way ang pinakamalaking challenge, no? And lalong-lalo na yung mula Malolos hanggang Clark at yung mula Valenzuela papuntang Calamba na dadaan ng NCR. Yan talaga, napakabigat ng right-of-way issues dyan. At yan ang kailangan nating i-address, no? Nakipagpulong na rin ang transportation sector sa Manila City LGU hinggil sa naturang issue. Ang problema kasi kahit may existing line, masyadong makitid yung right-of-way noon, no? Nung ating linya. Kasi alam naman natin ngayon, ang trend natin hindi na kamukha nung dati na nasa baba. Ito'y nasa itaas na, no? At malapad, no? 30 meters yung kailangan nating right-of-way para sa ating alignment, no? At ang existing PNR right-of-way, parang wala pa sa kalahati, no? Inaasahan naman na sa taong 2032 pa magkakaroon ng partial operation ng Metro Manila Subway. Habang sa 2027 naman ay inaasahang makakapag-operate na rin ang NSCR mula Valenzuela City hanggang sa Malolos, Bulacan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Muling tiniyak na Department of Labor and Employment, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority na nakatutok sila sa mga programa na magbibigay tugon sa problema sa job mismatch, partikular na sa mga senior high school graduates sa bansa. Kasunod ito ng pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaibayo pa ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas sa kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung may mismatch man ho kayo, meron ho kaming tinatawag ngayon na micro-credentials. Kasi kadalasan, ang mismatch ninyo ay maliit lang. No? So TESDA is creating micro-credential courses to help address the mismatch in the shortest span of time. Nananatiling pangamba ng senior high school o SHS graduates sa Pilipinas ang pagkakaroon ng job mismatch. At ito ang isa sa patuloy na binibigyang pansin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang micro-credential courses ng TESDA ay mga maikling modular at stackable na mga programa sa pagsasanay na idinisenyo upang magbigay ng tiyak at in-demand na mga kasanayan sa mga individual sa loob ng maikling panahon. Ayon kay Secretary Francisco Kiko Benitez, ito ay tugon ng TESDA sa mabilis na pagbabago sa pangangailangan ng industriya at sa umuusbong na merkado ng paggawa. Ang micro-credential ho, depende sa competency na hinahanap. Pwede pong 4 na oras lang, no? Pwede pong 1 linggo, 1 linggo't kalahati. Para po matugunan din natin ang tinatawag natin na near hires problem. Bukod sa TESDA, malaki rin ang papel ng Commission on Higher Education o CHED sa pagtugon sa issue ng job mismatch sa bansa. Ayon kay CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, pinalalakas nila ang academia-industry linkages, paggamit ng labor market information, pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno, at iba pang hakbang upang matugunan ang kasalukuyang problema. Sa higher education naman po, we already intensified our academia-industry partnership because we value the feedback of our industry who are the recipient of our graduates. So we also intensify our government-to-government partnership para po malaman namin. So we are doing gap analysis for that matter. So we develop a micro-credential pathways with equivalency sa mga degree programs na ino-offer namin. Tiniyak din ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagkakaroon ng iba't ibang estratehiya at programa upang tugunan, partikular na ang geographical mismatch sa trabaho. Ang geographical mismatch ay nangyayari kapag ang bakanteng trabaho ay nasa ibang lugar at hindi sa kinaroroonan ng mga taong may kasanayang kailangan para rito. Ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, nakikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng TESDA para sa skills training at retooling, at CHED para naman sa higher education curriculum. Meron din ng programa ang DOLE, yung Job Placement Office sa mga universidad. No? Kasama dyan na kapartner namin ang University of the Philippines upang asikasuhin din yung concern ng kanilang mga nagsipagtapos. Dagdag pa ni Secretary Laguesma, ang trabaho para sa Bayan Plan ay isang malawakang plano ng gobyerno na layong magkaroon ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapabilis ang pambansa at lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Bukod sa pagtugon sa issue ng job mismatch, binigyang diin ng TESDA at DOLE ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na upskilling at pag-aaral upang makasabay sa demand ng panahon. Sang-ayon sina Secretary Benitez at Secretary Laguesma na sa mas mabilis na pagbabago ng mundo, lalo na sa teknolohiya at iba't ibang industriya, hindi na sapat ang natututunan lang sa paaralan. Tiniyak ng mga kaugnay na ahensya na kanilang sinisikap na makasabay sa mga pagbabago ng pangangailangan ng mga trabaho nang hindi mapag-iwanan ang mga manggagawang Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Suportado ng National Food Authority ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kaugnay ng pagbubukas ng 20 pesos rice program sa buong bansa. Tiniyak naman ng NFA sa Bulacan na sapat at kaya nilang tugunan ng kakailangan ni supply sa probinsya sakaling ibenta sa mas maraming Pilipino ang murang bigas mula sa ahensya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yes sir, kakayanin po ng NFA Bulacan. At kung sakali naman sir, mayroong pagkakataon na magkulang o magkulang kahit ng konti po yung bigas na para sa programa po ng 20 bigas, magkakaroon naman po ng pagkakataon na makapag-divert po o makakuha po kami dun po sa ibang branch po ng NFA. So, mapoprovidean po natin ng bigas, sir. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang kanilang supply ng bigas sa Bulacan para tugunan ang plano ng pamahalaan na pagbubukas ng 20 pesos rice program sa buong bansa. Ayon sa branch manager ng NFA sa Bulacan, mahigit sa kalahating milyong bags ng palay ang stock ng NFA sa kanilang 7 bodega sa lalawigan na matatagpuan sa Balagtas, San Miguel, San Ildefonso at Malolos. Kapag nagiling, aabot ito ng 336,000 sacks ng bigas na sapat para sa isang taong supply. To be exact sir, meron tayong 581,000 bags na naka-store po sa 7 warehouses ng NFA Bulacan. So sa guaranteed milling recovery po, mayroon tayong 63%. So aabot po siya sa 366,000 total rice equivalent. Makikita natin na punong-puno ng palay itong warehouse ng NFA dito sa Malolos, Bulacan. Meron itong 60,000 bags at kayang mag-accommodate pa ng 10,000 palay. Hindi naman ito apektado ng baha dahil hindi naman ito inabot ng tubig. Sa ngayon, ang 20 pesos rice program ay bukas lamang para sa vulnerable sector sa ilang lugar sa bansa. Gayunman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA noong Lunes na nais niyang mapakinabangan pa ito ng mas maraming Pilipino. Suportado naman ng NFA ang plano ng Pangulo at tiniyak na kakayanin ng ahensya na suplayan ng murang bigas ang buong bansa. Sa parte po ng NFA, kaya pong suplayan ng NFA Bulacan. Yun pong probinsya po dito sa amin ng 20 bigas, sir. Kung idadagdag man po from senior citizen, persons with disability, solo parents, indigent, and 4Ps, at ngayon po yung minimum wage earners, kung yun po ay madadagdagan pa, kaya naman pong suplayan ng bigas ng NFA, sir. Ito ay sa kabila ng tinamong pinsala ng maraming palayan sa Central Luzon kasunod ng nagdaang matinding pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang napagkasunduang extension sa nakatakdang tariff deadline sa pagitan ng Estados Unidos at China matapos ang 2 araw na negosasyon ng dalawang bansa sa Stockholm. Gayunman, may mga pahiwatig mula sa magkabilang panig na maaaring magkaroon pa rin ng pag-uusap sa mga susunod na araw kaugnay dito. Ito ang balita ni Klein Singka. I just had a phone call from Scott Bessent, and had a very good meeting with China. And it seems that, I mean, they're going to brief me tomorrow. We'll either approve it or not. But he felt very good about the meeting. Better than he felt yesterday. Iniulat ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent kay President Donald Trump na naging maayos ang ikatlong round ng negosasyon ng Estados Unidos kasama ang mga kinatawan ng China sa Stockholm kaugnay ng tariff deadline. Bagamat wala pang pinal na desisyon, positibo umano ang naging tono ng kanilang pag-uusap. Ayon kay Bessent, kung magkakaroon ng extension, ito'y posibleng tumagal ng 70 araw. Sa ngayon ay nag-aabang pa ang buong mundo kung palalawigin pa ang negosasyon o kung ibabalik ang 80% na taripa sa mga produkto mula sa China. Ayon sa mga opisyal, ang fallback rate ay binubuo ng mga taripang ipinatupad pa noong unang termino ni Trump. Dagdag na buwi sa fentanyl shipments at ang tinaguriang reciprocal tariff na inanunsyo noong Abril.
Sa kabila nito, kumpiyansa ang trade negotiator ng China na si Li Chenggang na magpapatuloy ang dialogo para pigilan ang pagtaas ng buwis. Sa usapin naman, kaugnay ng pagkikita ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, sinabi ni Trump na bukas siyang bumisita sa China kung iimbitahan, bagamat wala pa raw planong summit. He wants to meet and I look forward to the meeting too, but I would say before the end of the year. Klein Senka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iminungkahi ng Environmental Protection Agency o EPA sa Amerika ang pagbawi sa tinatawag na endangerment findings ng ahensya noong 2009. Ito ang ginagamit na basehan ng mga regulatory policy ng US government at mga estado upang mabawasan ang pagtaas ng pollutants gaya ng greenhouse gas. Ayon sa ahensya, ang hakbang ay bilang tugon sa mandato ni US President Donald Trump na pag-aralan ang mga environmental regulations na hindi nakabubuti sa kabuhayan ng mga mamamayan sa Amerika. Kung matutuloy, mawawala ang national regulation para sa standards ng muffler smokes at maantala ang transition patungkol sa all-electric vehicles sa US. Kasalukuyang under review pa ang panukala. Nagpahiwatig ang kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Yo-jong na bukas ang North Korea sa panibagong usapan sa Estados Unidos. Ito ay kung aalisin ng Washington ang panawagan nitong denuclearization sa Democratic People's Republic of Korea o DPRK. Anya, hindi masama ang relasyon ni Kim at ni US President Donald Trump, ngunit dapat kilalanin ng Amerika ang North Korea bilang isang nuclear weapon state. Iginit din ni Kim na mananatiling kaaway ang South Korea para sa DPRK sa kabila ng mga hakbang ng bagong administrasyon ni President Lee Jae-myung na pakikipag-ayos. Sa kabila nito, tiniyak ng South Korean Unification Ministry na patuloy silang magsusulong ng kapayapaan at dialogo sa kabila ng malamig na tugon ng Pyongyang. Samantala, balikan natin ang iba pang balita sa loob ng bansa. Hinikayat ng ilang kapwa mambabatas na umami na ang kongresistang nakuhanan ng litrato at video na nanunood ng online sabong habang nasa sesyon ng Kamara. Naniniwala naman ng ilang mambabatas na dapat imbestigahan at aksyonan ng liderato ng Kamara ang insidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Dapat come out na siya, lumabas na siya at humingi na lang ng dispensa. Total, malamang sa pinagsisisihan niya na nitong oras na to. Hindi alam ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, kung sino ang kongresista ang nakuhanan ng litrato at video na hawak ang cellphone at nanonood ng online sabong habang may sesyon sa plenaryo ng Kamara. Gayunman, dismayado ito at iginiit na hindi na dapat maulit. Naniniwala rin itong dapat nang umamin ang nahuli sa aktong kongresista. Viral sa social media platforms ito ngayon at laman din ng news report. Nanonood ang kongresista ng isabong sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara noong Lunes, July 28, pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Ayon pa kay Congressman Valeriano, nasa desisyon ng liderato ng Kamara kung iimbestigahan ba o papatawan ng sanction ang huli sa aktong kongresista. Sa gitna ito ng epekto ng insidente sa institusyon. Sa akin dapat lang muna, sabihan lang muna siya. Sana wag naman ulit. Hindi ko alam na kasi kung neophyte congressman o baka naglilibang siya or whatever. Pero nevertheless, sana hindi nangyari. Para naman sa iba pang mga kongresista, usapin ito ng delikadesa. Dapat, kada minuto na nasa session hall ang mga kongresista ay binabayaran ng mga taxpayer. At ang expectation ay gampanan ang tungkulin. Tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga kinatawan ng Kongreso. I give the wisdom to the leadership and I think they will impose proper sanctions for it.
Wala pang pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng issue. Ngayong 20th Congress, ilang panukalang batas ang inihain upang tuluyang ipagbawal ang online cockfighting o isabong. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang na balita, nagsalita na ang kongresistang nakuhanan ng video at litrato na nanunood ng isabong. Itinanggi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na naglalaro o sangkot siya sa online sabong. Anya, may nagpadala lang ng link ng video sa kanya dahil kinukuha siyang sponsor sa derby. Binuksan niya ito habang sesyon noong Lunes, July 28. Humingi naman ito ng paumanhin sa naidulot ng insidente sa Kamara. Iginit din itong hindi na irereklamo at pinatatawad na ang kumuha ng larawan at video niya habang gamit ang cellphone na anyay may tuturing na panghihimasok sa kanyang privacy. Hindi, sa totoo lang, malinis ang konsensya ko. Hindi ako sa bungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino may pakanan ito. Sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng pasensya sa akin. Ako naman, humingi ako ng pasensya dahil ang aking ay maraming naapektuhan dahil doon sa pagkakasagot ko doon sa messenger. Ang kasalanan ko lahat, tinignan ko yung aking messenger. Inihayag ngayon ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na may nakuha umanong mga labi ng tao sa Taal Lake kahapon sa pagpapatuloy ng isinasagawang search and retrieval operations sa labi ng mga nawawalang sabongero na pinaniniwalaang itinapon sa Taal Lake. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng mga labi ng isang tao ang na-recover kasama ang bungo na mayroon pa anyang ngipin. Dinala na ito sa crime lab para sumailalim sa pagsusuri. Dagdag pa ni Remulla, lalo itong nagpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy patungkol sa sinabi nitong itinapon umano sa Taal Lake ang mga labi ng missing sabongeros. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. Ngayong maulan, hindi maiiwasan na basa at madulas ang mga daanan. Sa Baguio City, isang lalaki ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team na maisugod sa ospital matapos madulas at mabagok ang ulo. Ito ang balita ni Emma Ruth Go. Sir, from UNTV News and Rescue kami, naririnig nyo kami, sir? Sir, i-check up na kayo, sir, ha? Nakahiga at hirap makagalaw ang isang 47 anyos na lalaki nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa YMCA Post Office Loop, Baguio City noong July 24. Pagdating sa lugar, agad inassess ng team ang kalagayan ng pasyente. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, nadulas ito sa sahig at tumama ang ulo sa gilid ng maliit na mesa, dahilan ng pagdurugo sa kanyang ulo. Sir, may masakit sa'yo dito? Sir, wala? Tol, wala. Ulo lang daw masakit. Sige. Sir, i-backboard na ka, Yapan na ka hospital tata. Hindi siya makaupo. Sir, makatugaw ka ba, sir? Maikotim, sir, makatugaw ka? Makatugaw ka, sir, hamo nga kaya? Matapos malagyan ng cervical collar ang pasyente at maampat ang pagdurugo ng ulo nito, agad itinakbo ng rescue team ang pasyente sa Baguio General Hospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ng Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga katuwang nitong grupo, institusyon at individual na patuloy na nagseserbisyo para sa kaligtasan ng publiko lalo na sa panahon ng sakuna. At kabilang sa mga binigyang parangal ang UNTV News and Rescue dahil sa mahalagang papel nito sa pagtugon lalo na sa mga aksidente sa kalsada at iba pang emergency situations.
Ito ang balita ni Gladys Suabi. Sa pag-abot ng isang ligtas at maayos na komunidad, malaking bagay ang ginagampan ng papel ng mga organisasyon na katuwang ng bawat lokal na pamahalaan. Dahil mahirap at hindi kakayanin kung tanging ang mga LGU lang ang kikilos at walang tutulong para tiyaking ligtas at handa ang komunidad sa panahon ng kalamidad. Kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga ng lungsod sa mga volunteer organization na kanilang katuwang sa pagbibigay serbisyo publiko. I just want to recognize those individuals, organizations, private sectors nagkaroon ng contribution for a disaster resilient community. Just like your agency, it's a big help for us kasi it's an augmentation. We all know may kakulangan po sa rescue team when it comes to multiple calls. And other agencies, malaki po ang naitutulong. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong taon, binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Tagum City ang mga katuwang nitong grupo at institusyon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lungsod lalo na sa panahon ng sakuna. Let us celebrate the UNTV News and Rescue Team Tagum City. At isa ang UNTV News and Rescue sa mga pinarangalan sa kauna-unahang Ligong Tagumeni Awards 2025. Kinilala ang grupo bilang Most Outstanding Private Institution. I'm very thankful po sa UNTV kasi one text away lang yan eh. One text away pag humingi kami ng backup, sabi ko, I need backup ma'am kasi nagkukulang yung response kasi may mga commitment kami na halimbawa ngayon maraming mga outside runs. Talagang they never say no. Malaking tulong po yung organization nyo. Kasi for LGUs kasi, hindi namin kakayanin kung kami-kami lang. We need the help of other organizations, the volunteers, the CSOs, kakailangan po yun. And with your organization, malaki po talaga siyang augmentation. Kasi hindi pahirapan eh. Isang request lang, nagagrant naman siya. Nakilala ang grupo dahil sa kanilang mabilis na pagresponde sa oras ng pangangailangan sa pagsagip ng buhay. Ito ay magsisilbing inspirasyon na amin pang lalong pagbutihin, pagibayuhin at nagbibigay sa amin ng lakas sa tulong at awa ng Diyos sa pagganap ng aming tungkulin. At ang aming partisipasyon dito sa Davao del Norte, lalong-lalo na sa City Disaster Risk Reduction Management Office ay ang mga augmentation duty na kanilang nire-request sa ating grupo at mga gabi-gabing pag-duty dito sa ating syudad ng Tagum City. In behalf po ng atin pong Mr. Public Service, Kuya Daniel sa UNTV Rescue, ito pong atin pong natanggap na pagkilala, yun naman po ang atin pong advokasya na kung saan man tayo pumupunta naman ang ating ginagawa ay ang lagi po nating ini-offer sa ating mga kapwa-tao kung ano yung maitutulong natin sa kanila. Yun pa rin ang atin pong gagawin, pag-iigihin po natin, syempre sa tulong at awa ng Diyos. Kamakailan lang ay naging katuwang din ng UNTV News and Rescue sa isinagawang simulation drill ng earthquake at tsunami sa Tagum City sa pangunguna ng Office of Civil Defense. Ang matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga volunteer groups tulad ng UNTV News and Rescue ay susi sa pagkakaroon ng mas handa, matatag at ligtas na komunidad sa gitna ng sakuna at iba pang emergencies. Pero hindi lang sa Tagum City, kundi sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at maging sa buong bansa. Aktibong nakadeploy ang UNTV rescue teams upang makapaglingkod at makapaghatid ng tulong sa kapwa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginagamit na ng mga illegal recruiter ang social media platform na TikTok upang manloko ng mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers na maaaring kasuhan ang mga content creator na sangkot sa illegal recruitment.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sina-follow ng mga illegal recruiters yung ating mga announcement at sumasabay sila sa social media. At nakikita mo, may mga posts doon knowing that we do some G2G deployments or kung hindi man G2G, mga agency hires, sumusunod sila sa daloy ng pathway. So maalam din sila. Talamak ang illegal recruitment sa social media platforms gaya na lamang sa TikTok. Ayon sa datos ng Department of Migrant Workers, 16,098 na mga TikTok account at post na may kinalaman sa illegal recruitment ang tinake down ngayon taon pa lamang. Kaya si Michelle na isang returning overseas Filipino worker sa Singapore, hindi umaasa sa mga recruitment online at sinisikap na asikasuhin ang kanyang mga papeles sa Maynila kahit nanggaling pa ng Surigao. Yung chances na hindi ka mapapahamak kung sakaling may mangyari sa ibang bansa, meron kang malalapitan. Yung pamilya mo, meron silang matatakbuhan kung paano kanila makontak doon. Para naman kay Janet na papuntang Kuwait bilang isang domestic helper, hindi na rin sinasayang ang kanyang panahon dito. Anya, walang kasiguraduhan ang ganoong klase ng proseso. Pag sa online kasi, nangyayari talaga yan na may maraming illegal. Pero pag mag-walk-in ka naman doon sa agency na naka-register dito sa DMW, parang hindi naman po talaga. Dahil dito, nakikipagtulungan ang DMW sa social media platform na TikTok sa pagtatanggal ng mga ganitong klase ng post. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Integrated Bar of the Philippines kung saan mayroong grupo ng mga abogadong magbibigay ng legal assistance sa mga biktima ng ganitong klase ng pamimeke. Samantala, ayon sa mga otoridad, maaaring kasuhan ang mga content creators na illegal na nagre-recruit ng mga Filipino abroad. We have partnered with the CICC, yung cybercrime unit ng DICT and Sec Henry. We are bracing for the filing of online cases. Sinigundahan naman ito ng Cybercrime Investigation and Coordination Center ng Department of Information and Communications Technology at sinabing ang mga ganitong klase ng content creator ay itinuturing na kasabwat sa mga ganitong krimen. In their promoting and actively recruiting for these illegal recruiters, yes, they are liable as principals for illegal recruitment. Pagtitiyak ng CICC, mayroon ng pinaplansyang sariling istasyon para sa DMW bilang bahagi ng Threat Monitoring Center na tututok sa pagsugpo ng mga ganitong klaseng panloloko online. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaksyonan na ng Internal Affairs Service ang nasa 208 na kasong administratibo na natanggap ng Philippine National Police IAS sa ilalim ng bagong liderato sa PNP. Sa nasabing bilang 9 na kaso na ang naaksyonan kung saan 31 pulis na ang napatawan ng parusa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang gusto lang natin, palalahanan lang sila na ganun lang, wag lang kayong magkakamali sapagkat ba nagkamali kayo ay may paglalagyan kayo. Umabot sa 197 ang may kasong administratibo sa hanay ng Philippine National Police na dinidinig ngayon ng Internal Affairs Service. Ito ay sa loob lamang ng isang buwan simula ng manungkulan si PNP Chief Police General Nicolas Torre III noong Hunyo ngayong taon. Ang 797 ng mga pulis ay mula sa 208 administrative cases na naisampa sa PNP IAS. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, sa naturang bilang, 88 ang sumasailalim na sa summary hearing, 78 ang naghihintay ng sakdal, 33 ang sumasailalim sa review, at 9 na kaso naman ang mayroon ng resolusyon. Sa mga automatic investigation cases, kasama po dito yung pagkakaputok ng baril o meron na napatay sa police operation or nasugatan. At doon naman po sa 208, 126 po doon ay tinatawag natin non-motu proprio cases. Ito naman po ay hango sa mga reklamo po ng ating mga kababayan laban po sa ating mga kapulisan. Sangkot sa 9 na kasong mayroon ng resolusyon, nasa 31 tauhan ng PNP. Sinabi ni Attorney Dulay, 19 sa naturang bilang ang inalis na sa serbisyo, 2 ang na-demote at 1
ang pinatawan ng suspensyon habang 9 naman ang napawalang sala. Itong 9 na uhid na to at na kasuhan, including yung natanggal po, ay ito po ay ang pagkakasala po nito ay grave misconduct po. At kasama din po dyan yung conduct and becoming of a police officer. 17 sa 19 na mga pulis ang may kasong homicide, habang 2 naman ang naharap sa kasong violation against women and children o BAUSI. Dagdag ni Attorney Dulay, Police Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo na naalis sa serbisyo. Mayroon ding 3 police major at ang iba naman ay police non-commissioned officer na may ranggong patrolman hanggang police executive master sergeant. Nagbigay na nga ng utos si Chief PNP Nicolas Torre III na gusto niya na ibalik ang accountability within the ranks. At kasama yan sa accountability within the ranks. Kailangan ayos ang trabaho ng ating kapulisan. Ito ay sumusunod sa ating mga proseso, sa ating operational procedures. At hindi tayo siyempre magto-tolerate ng kung anumang kalokohan sa ating hanay. At lalo ngayon, sabi ni Chief PNP Torre ay kailangan paigtingin yung tinatawag na command responsibility. Paalala ni Attorney Dulay sa mga pulis na patuloy na gumagawa ng katiwalian. Hindi mangingimi ang IAS na irekomenda silang alisin sa serbisyo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Araw-araw tayong bumibili ng mga snacks o mga pagkain. Pero alam ba talaga natin kung ano ang laman ng mga kinakain natin? Sa Pilipinas, wala pa tayong food packaging na may malinaw na warning labels tulad ng high in sugar o excess fat. Kaya minsan hindi natin alam kung nakakasama na ba talaga ito sa kalusugan natin. Pero dapat matutunan na nating basahin ang nutrition facts dahil health issue yan, gaya ng heart disease, obesity at diabetes. Ang tanging guide mo ngayon, nutrition facts sa likod ng produkto. At ito ang mga dapat mong bantayan. Asukal, hanggat maaari, less than 25 grams a day lang ang added sugar ayon sa World Health Organization. Check mo rin ang total fat at lalo na ang saturated fat. Masyado nitong pinapataas ang risk ng heart disease. At ang sodium, dapat hindi lalagpas sa 2,000 mg o 5 grams ng asin sa isang araw. Sa ibang bansa, may warning labels na sa harap ng packaging kapag sobra ang asukal, fat o asin. Dito sa atin, inihirit pa lang yan ng health advocates. At kung mangyayari to, mas aware ang consumers. Kaya, habang wala pa, ikaw na ang mag-ingat. Basahin ang mga label. Mas informed, mas healthy. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Malakas yung lindol na yun sa Russia kanina, no, Monica, no? Nasa 8. 8.8. Malakas yun. Tsaka yung, siguro sa report kanina, magandang maitanong din sa PHIVOLCS, ano yung mga alerto sa atin? Kasi sa US, may mga alerto sila, 4 na alerto. Yung tsunami warning, yung pinakamataas na talagang sigurado merong tsunaming darating sa isang coastal area na galing sa isang malakas na talagang lindol sa ilalim ng dagat. Meron sila tinatawag na tsunami watch naman. Ito naman, uncertain naman kung meron talagang malaking tsunami na darating. Kasi yung isa naman, yung advisory, merong
pag-alon, dangerous din sa mga tao pero pinapayagan namang pumalaot yung malalaking barko. At yung last naman, yung walang gagawing aksyon, statement lang na magmumula doon sa kanilang agency. Sa Pilipinas, hindi natin alam kung ilan yung alerto rito. Kung advisory lang ba yun o may watch kung ba? Level. Oo, anong level. Kasi dapat may mga drill din yan sa mga coastal areas, di ba? Sa mga mamamayan doon. Lalo na tayo, napapalibutan tayo ng tubig. At yung the big one natin, 7.2 yun, di ba? Ang expected. Ang naramdaman po sa Russia ay 8.8, mas malakas. So yung sinasabing ripple effect nito, no, hindi malayo talaga. Kaya doon sa mga kababayan po natin na kung sakaling nasa may coastal area, ay kailangan maging mapanuri kayo. May telltale signs daw kasi yan eh. Kapag yung tubig ay... Biglang ano? Anong tawag sa ganon? Yung... Malimbukay. Wagro siya. Paano? Bumababaw? Paano? Oo, parang yung natatanggal sa... Paano ko ma-explain? Parang, ano? Hinihigop. Humuhupa. Parang gano'n. Oo, yun. Parang sinisipsip. Parang sinisipsip. Pag parang lumalayo na siya doon sa dalampasigan. Medyo maging alerto na tayo. Tsaka talaga pag may lindol talaga sa dagat na malakas, ayun na yun. Talaga magkakaroon talaga ng monitoring kaagad dyan yung mga ahensya ng kinauukulan na yun. Oo. Ayan. At maganda kampante pa rin yung mga tao. Pag sanay na talaga, alam mo sa Japan, pag sanay na, di ba? Evacuate ka agad, di ba? Oo. Meron, kasi di ba for a time, meron akong mga naging estudyante na mga Japanese. Sanay na sanay sila sa lindol kasi. Talagang parang very common naman sa kanila. And dahil sa sanay sila, alam nila agad right away kung ano yung dapat gawin, lalo na sa nakatira sa mga coastal areas. Tayo nga sa Pilipinas, napapaligiran po tayo ng tubig, kaya dapat meron din tayong drill sa ganyan. Dahil hindi biro kapag nagkaroon ng tsunami sa atin, ang laking disaster, bukod bagyo, alam na natin gaano kalaki ang epekto, lalo ang tsunami. Baka meron man din ginagawang drill, kaya lang medyo kumbaga hindi na ipapaalam masyado sa publiko, no? Yung ginagawa sa lalo sa mga areas na ganyan. Sa mga LGUs. Hige, narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Wednesday na po. Ayan, salamat po. Shoutout kina Michael Cusi, Jesper Wayne at Ramil Ramirez. Bakit magkakadikit? Maraming salamat din po kay Alfonso Caluno Jr., Leonardo Astillero at Zaijan Maron. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo itong muling mapanood sa aming mga social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias 29:24 na nagsasabi, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.